PowerPoint ngayong umaga. Maiba lang. Yan. Good morning po. No? So, yan. Kwento muna ako. Kilig sa kwento. No? Before po this month, parang last month, kinakausap ako ni Lord. Sabi ni Lord, mag-speak ka. No? Talaga naman ano. Sabi ko, bakit mag-speak? So, yun. Tapos, parang before this month, tinanong ko si Paz. Sabi ko, anong topic mo for the month of February? Sinabi niya sa akin, sabi ko, tapos yun. Tapos sabi ko, parang ano, gusto mo ano, parang nabanggit ko sa kanya kung parang may slot para mag-preach ako for this month. And then, sabi niya sa akin, sabi niya, ay, sakto. Wala siya. Sabi ko, bakit anong meron? Yan. Kasi yung isa naming kaibigan, actually best friend niya yun. Kaka-assign lang sa kanya as pastor dun sa, kasama rin natin sa World Mission. So, hindi pa siya na-ordain, kasi nag-aaral pa siya ngayon sa seminary. So, hindi talaga siya pwede pa mag-communion. So, yun. Tapos sabi niya, sakto daw. Sabi ko, lakas niya talaga yung dalawa kay Lord, So, yun. So, yun lang. Yun yung kwento. Yun. So, yun po yung kwento sa sabi ko si Lord. And, lagi kong sinasabi kay Paz na I will serve the Lord because it's between me and the Lord. Hindi dahil asawa ko ng pastor. So, yun, sabi ko sa Lord, sige po Lord, ako'y magsasalita sa harapan sa inyong paggabay. Ayan, so, wala tayong PowerPoint. Makikinig kayong mabuti sa akin ngayon. Amen. So, this month is February. So, aware tayong lahat na pag February is Love Month. Okay? Pero tayo, bilang mga Kristiyano, hindi tayo mga patwitams. Okay? So, last Sunday, ano pong pinag-aralan natin? Ano po ulit? Amen. Yan. So, yung isa pa po. Yan, love God today. So, this, today, ang pag-aaralan po natin is love your family today. Pakisabi nga sa tabi mo, love your family today. Amen. Parang nung first year namin dito sa church, parang nag-speak na ako about dito. So, ito ulit na love your family today. Amen. So, tayo po muna yung manalangin po sa ating Panginoong Jesus. Na Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba o God. Tinataas po namin ng iyong banal na pangalan sa aming kalagitnaan, Panginoon. At salamat, O Lord, now we are free, O God, to listen to your word and to study your word this morning, O God. And Lord, we are praying that everything will come out in my mouth, O God, will give praise and honor to your name, O God. And Lord, you know every one of us here, O God. Alam mo, Panginoon, yung pangangailangan ng bawat isa. And we are praying, O God, that you will meet every needs, Panginoon, ng bawat isa namin, O God. And Lord, hayaan mo, ang bawat isa namin, Panginoon, ay pumasok at lalabas sa tahanan na ito, Panginoon, ng punong-puno ng kagalakan at aral na nagmumula sa iyo, Panginoon Jesus. In His name we pray. Amen. Yan, so love your family today. Yan. Alam naman natin that Jesus is the author ng family. Tama po ba? Amen. That is why nga po, last week, in-start po natin yung study natin about love is ang unahin nating mahalin today is the Lord. Amen. And yun yung greatest love na pwede nating mag-give out. Okay? Yung greatest love na pwede nating ma-receive is the love from God. And yung kaya nating greatest love na kaya nating ibigay is yung pagmamahal natin sa Diyos. And mahalaga na una pa sa lahat, mahal na natin ng Diyos. Amen ba? Bakit? Kasi po pag yung love natin, yung cup natin is overflowing, hindi magiging mahirap para sa atin na mahalin yung mga tao na sa paligid natin, lalo yung family natin. Amen po ba? Hindi nawala kayo doon. Amen. So, mahalaga po that we love God first and then our family. Okay? And if we have yung real relationship sa Panginoon, bakit ako naiiyak? Yan, so we can bring love to our home also. Sobrang halaga nun. Okay? And nung college ako, may ligtas ako magbasa ng libro. And isa sa mga libro na nabasa ko, sabi doon,
The truth is, once you learn how to die, you learn how to live. Amen? Kasi yung book na yun is about life and death, and then living in the moment. Kasi tayo minsan, ang mindset ng tao, tatanda ako, tama? Yun yung goal natin tumanda, mabuhay ng matagal. Pero if we are aware po na there is really death, and we don't know when, tama, we will live in the moment. Kasi most of us, tama ba, may mga sitwasyon pa ba sa buhay natin na we are dwelling in the past? May mga ganun pa po ba? Ayun, yun lang akong titigan. Alam ko maganda ako, pero joke lang. Feeling ko yun yung kausap ko, no? Yan. Di ba? Tapos, minsan, we are dwelling. Sorry po, medyo hindi ako patulad yung past mag-preach. No? So, minsan po, we are dwelling in the future. Tama ba? Masyado tayong nababahala in the future, lalo na yung mga kabataan. Even the parents, no? Nababahala in the future. So, pero ang ano po dito is we have to live in the moment. Okay? Yung family natin, hindi rin natin sila laging kasama. Yung sa mga youth, huwag kayo mag-alala, darating yung panahon na aalis kayo sa poder ng mga magulang nyo. Okay, so, yan, meron nga pong isang movie before na napanood namin. Yung title niya is In Time. Hindi ko na po na-share ko na po yun sa inyo. So, yung buhay nila, though movie lang to, hindi naman to po, hindi po siya Christian movie. Nandito yung days ng buhay nila. And sila, alam nila pag mamamatay na sila o hindi. Okay? So, ibig sabihin po, yung ina-earn nila, hindi siya money. Yung ina-earn nila is, pag nagtatrabaho sila, yung kinikita nila is oras. Okay po? Tapos dito siya na-add. So, nakikita nila. So, yung oras na yun na nasa list nila, yun din yung pinambibili nila, pinanggagastos nila, ganyan. Yan yung kinabubuhay nila. So, kapag mga milyonaryo, alam nila na matagal pa silang mabubuhay. Actually, hindi sila tumatanda. So, movie lang po ito, ha. Tapos, kapag pag konti na lang yung oras, so yun yung mga nahihirap. Okay? So, in a way, parang nakakatuwa kasi alam mo kung hanggang kailan ka mabubuhay, no? Pero in a way, meron doon na, dahil alam nilang konti lang yung oras nila, magtatrabaho sila ng magtatrabaho. So, parang hindi na rin sila nabuhay. Tama? So, nagtrabaho na lang sila ng trabaho. But in our time, hindi natin alam kung kailan. Tama ba? Alam nyo ba? Huwag po kayo masyadong seryoso. Yan, alam nyo ba? Di ba hindi po? Okay, so, yan. So, minsan tayo, yung family, ito yung mga tao na minsan masyado tayong komportable. Kaya okay lang sa atin na sigawan yung family natin. May mga ganun ba? So, okay lang sa atin na awayin sila kasi we know, hindi nila tayo iwan. May ganun ba? Kasi alam natin, they will forgive us. No? Minsan, ito yung mga tao na na-undervalue natin. Minsan kasi, may mga time na sobrang bait natin sa ibang tao. Pero pagdating sa family natin, para tayong mga dragon. May mga ganun ba? So, yun yung nakakalungkot po na kailangan nating mahawakan, mag-grasp na hindi pwedeng mabait tayo sa ibang tao, pero sa family natin hindi. Amen po ba? Tingnan nyo nga yung family member nyo. Amen. Amen. So, yan. Basahin po natin yung Ephesians. Ephesians 5:22 to 25. Okay po, sabi po sa salita ng Panginoon, yan, para ma-practice tayo magbukas ng Bible. Yan, Ephesians 5:22, sabi po sa salita ng Panginoon, for wives, this means submit to your husband as the Lord. 23, for a husband is the head of his wife, as Christ is the head of the church. He is the Savior of His body, the church. As the church submits to Christ, you wives should submit to your husbands in everything. 25, for husbands, this means love your wives just as Christ loved the church.
He gave up His life for her. Amen. So yun po yung mga verses na isa po sa mga pag-aaralan po natin. And sabi po dito, kung mapapansin niyo po, actually lagi na natin itong pinag-aaralan, how the wife should submit to her husband, okay? And the leadership of the husband sa family. Last time parang napag-aralan na po natin to. Pero the Lord is reminding us po talaga, kasi in a family, sobrang halaga po yung role ng tatay at nanay. Naniniwala po kayo doon? Amen. And as the head of the family, yung lalaki, we are talagang they have the leadership in the family. Tama po ba? And isa rin po sa leadership, huwag po natin kalimutan mga tatay, is we are also spiritual leader sa ating family. Okay po? And even po, he is the leader and the wife should submit to the husband. The wife and the husband should submit also to each other. Naniniwala po kayo doon? Yeah. Kasi po, ang asawa po, tsaka ang babae at lalaki, they have their both, role sa bahay, no? Pero sa community po kasi, we have the role kapag husband, siya yung magtatrabaho, and then kapag wife, siya yung nasa bahay. But hindi po ganun yung natin doon. Hindi po ganun yung tingin natin doon. Even, ikaw yung lalaki yung nasa bahay, babae yung nag-work, or the other way po, yung babae po, tsaka lalaki, they both have their purpose or function sa bahay natin. Tama po ba? Mapapansin niyo po, yung mga family po na wala pong tatay or walang nanay, may mga effects po yun sa mga bata. Minsan hindi natin napapansin, but definitely, meron po yun. Amen po? And yung nanay at tatay, they need both to be heard and speak up. Amen? Sa mga tatay, hindi porket na, mga tatay. Yan, hindi ibig sabihin now that we are the head of the family. Hindi pwedeng mag-speak up or hindi natin pwedeng pakinggan yung mga asawa natin. Naniniwala ba tayo doon? Sorry po, kailangan ko may sabihin ito. Amen? So, yun, parehas po yun na may role. Amen? So, bakit kaya sinabi ni Paul dito sa Word of God, why wives should submit to their husbands, no? And yung mga husbands, why you should love your wives. Amen? So actually, ito sa book na ito, marami pang mga book about marriage. Because we know, yung marriage po is a holy union. Naniniwala po kayo doon? Amen? Kaya sobrang halaga po ng marriage. It's a holy union and a precious relationship. Amen? Kasi po, as the author of the family, so si Lord din yung author ng marriage. Amen po. And hindi ginawa ni Lord na isa lang yung magulang, kundi dalawa. Tama po, it's a holy union. So, kailangan maging holy rin siya in our thinking. Okay? So, how should a man cherish his wife? Yan. Medyo mahaba po ito. Yan, sabi po sa Ephesians 5:25. Basa nga po, Ephesians 5:25. Amen. Sabi dito, for husbands, this mean, love your wives just as Christ loved the church. He gave us His life for her. So, sobrang lalim po nito that the love of the husband to her wife, no, is na compare or na parang nakatulad sa pagmamahal ng Diyos sa church. He gave up His life for her. Okay, sabi po dito, how should a man cherish his wife? No? Number 1 nga po is selfless and sacrificial love. Okay, ibig sabihin po sa mga tatay, talagang we should love our wife selflessly and sacrificial as what the Lord has done, na nakalagay po dito. He gave up His life for her. Amen? Ibig sabihin, I don't know po kung ano yung mga kailangan nyo i-give up sa mga personal na buhay po natin. But, kailangan po, meron siyang sacrificial love. And number 2, makes her well-being primarily important, filled with kindness. Amen. Minsan kasi may mga father po na parang, okay, napaprovide ko naman
naman yung needs, so okay na yun. Hindi po ganon. Once nagkaroon tayo ng partner, kailangan din nating isipin yung well-being ng babae. Kasi actually, yung mga wife, tawan-tawan naman yung mga wife sa kanya, parang gusto ko na din yung asawa ko, para na din. Amen? Kasi actually, well-being, kasi yung mga babae po, ang daming iniisip na, though I know, yung mga lalaki ganun din. Yun sa kasi pas, makikita ko siya, nakatingin lang ng ganyan. Sabi ko, iniisip mo? Sabi niya, wala. Sabi ko, imposible naman, nakatulala ka, wala kang iniisip. Sabi niya, wala talaga. Kasi yung babae, pag nakatulala, may iniisip. Tama ba? Yung mga lalaki, pag tulala, may iniisip ko kayo? Wala. Di ba? Correct. Kasi yung babae, masyado sila maraming iniisip actually. Okay? Hindi dahil overthinker, ayaw natin maging overthinker, pero gusto natin maging maayos yung mga bagay-bagay. Tama ba? And yun yung kailangan isipin din ng mga lalaki is yung well-being ng babae. Amen? And filled with kindness. Okay? Sa mga youth at sa mga kababaihan, huwag natin hayaan na sa mga tatay na lang. Amen? Yung mga asawa natin, they don't deserve to be treated na hindi maganda. Okay ba? Sino nagligaw? Yung lalaki, tama po ba? So, kailangan, you should treat them with kindness. Okay po? Hindi niyo siya naging asawa. Medyo po ako more on practical. Kasi more on pero more on practical po tayo. So, hindi po kailangan sigawan or saktan. Tama po? And number 3, gentle words of love. Minsan, feeling natin strong yung mga babae. Tama ba? Pero they need gentle words of love. Tama po ba ako? Ako lang ba yun? Diba? Gentle words of love. Okay? We need to be gentle. And then number 4 po, care for her as how you care for yourself. And sa 1 Peter po, 3:7. Yan, makikibukas po tayo sa 1 Peter 3:7. Yan, sabi po dito sa 1 Peter 3:7. Medyo mas matagal po siya ng konti pag walang PowerPoint. Sabi dito, in the same way, you husband must give honor to your wives. Treat your wife with understanding as you live together. She may be weaker than you are, but she is your equal partner. Amen. Sometimes we are weaker than yours, but we are your equal partner. Sabi salita ng Panginoon, in God's gift to a new life. Treat her as you should, so your prayers will not be hindered. Amen. So, yung husband as the head of the family, hindi lang siya yung kailangan na i-honor or siya lang yung kailangan pagsubmitan, but also the husband. Sabi dito, treat her as you should. Treat her ng mas maayos. Treat your wife with understanding. Amen. Yan sa mahirap intindihin ng babae, but you must treat her with understanding. Amen. So, sabi nila, pag yung asawang lalaki daw ay tinitreat ng maayos yung asawang babae, nagre-reflect daw yun sa babae. I don't know tama ba yun? Halata ba sa akin? Joke lang. Amen? Nagre-reflect daw yun. Pero in fairness naman, pag napapansin ko, parang totoo naman siya. Yan, so tapos, how a woman could honor his husband. Yan, sabi dito, number 1, trained by scripture. Yan, sobrang ganda po dito sa Titus 2:4-5. Ang ganda po ng verse na to actually. 4-5 po. Sabi po dito, these older women must train the younger women to love their husbands and their children, to live wisely and be pure, to work in their homes, do good, and to be submissive to their husband. Then they will not bring shame on the word of God. Amen? So, ibig sabihin po, dito sa verse na to, yung mga nanay daw, even the tatay actually, should be trained by the scripture. Sobrang halaga po. Kasi ako personally po, ang ginagawa ko po, nagbabasa ko ng mga libro kung paano maging magulang. Pero sabi ng pastor namin dati,
Hindi daw mapag-aaralan kung paano maging magulang. Pero I'm trying po talaga na magbasa ng mga libro kung paano maging magulang at maging asawa. Pero the one very effective book na pwede nating basahin is yung Bible. Kung paano po mag-alaga ng anak tsaka ng asawa. Okay po? Kasi direct siya eh. Actually, yung mga points na binanggit ko is in the Bible po. Amen po. And then sabi dito, kung paano mo daw magiging wise and pure yung woman at kung paano sila kikilos sa bahay. No, mahalaga yung pagbabasa ng salita ng Panginoon. And then number 2, respectful and quiet spirit. Amen. Sa 1 Peter po, 3:4, yan, sabi po sa 1 Peter 3:4, you should clothe yourselves instead with the beauty that comes from within, the unfading beauty of gentle and quiet spirit, which is so precious to God. Amen. Yung mga tatay po talaga, they really want to earn respect from their partner. Tama po ba ako? Amen. And sometimes daw po, kapag ang babae po ay mahilig magnag, sumigaw, or awayin yung asawa, minsan daw yung ego or yung value nung tatay bumababa. Tama po ba ako? Sino ba yung nag-email? Lalaki po ba yung nag-email? Tama po, bumababa daw. So, it's, sa ating mga babae, minsan kasi natural yung bigla nang napapasigaw, no? Pero sabi dito, hindi po ako talaga nagsabi nito yung Bible. Sabi dito, be respectful and quiet in spirit. Amen po. And then, number 3, follow His lead. Amen. Sabi po sa 1 Peter 3:5-6 po, diretso lang po natin doon. And sabi dito, this is how the holy women of old made themselves beautiful. They trusted God and accepted the authority of their husband. Amen. So, in the Bible po talaga, it is written boldly that the man, the husband, has the authority sa bahay. Tama po? And yun, sabi nung isang, ito ko na-share na to before, sabi nung isang, si Rica Peradejo, kasi pastor's wife din siya, may nagtanong sa kanya, paano daw kapag hindi ka submit yung asawa mo? Sabi ganun. Oo nga naman, no? Ang hirap mag-submit kapag hindi ka submit yung asawa mo. Kaya dun sa mga kabataan, it's very important to pray for your future partner, yung submit. Okay, pero kung hindi ka submit, pray to God. Amen. That's very powerful po. Kung paano magiging submissive yung wife sa husband, no? Pero, ayun po. And then, sabi po sa Ephesians 5:33, again I say, each man must love his wife as he loved himself. Amen. And the wife must respect her husband. Yan, yung sa mga tatay po, na natutuwa po kapag may nakikita akong nagpo-post na umaalis yung mag-asawa. Ang cute. Hindi siya yung, simpleng date lang. Kasi pag sa mga kabataan, nakikita ko nag-date, ako siya doon natutuwa. Joke lang. Joke lang. Yan, pag sa tatay, tsaka sa nanay, pag nakikita sa mga ang cute, it means, no, they make still time, parang bitter sa mga kabataan, no, mamaya nagad kayo sa akin. Joke. Yan, so yung it's very important na yung tatay, tsaka yung nanay, still they have time po, no. Sa mga tatay, kahit na mukhang strong yung asawa nyo, they really need yung soft love talaga, okay? Soft word. And I don't know kung ano yung love language ng family nyo, ng asawa nyo. Ako kasi, hindi ko po love language yung gift giving. Kaya sorry po, wala lang talagang, joke lang. Wala lang talagang budget. Hindi ko po talaga siya love language actually. Pero we should learn the love language of our husband and wife. Okay? Kasi possible, yung wife mo, ang love language pala niya is time, pero ang ginagawa mo, ang love language na binibigay mo sa kanya or nare-receive niya is gift giving. Okay? So, kailangan malaman mo kung ano yung love language na time, affirmation, gift giving, ano ba? Nakalimutan ko na. Ayun, basta yun. Kailangan natin siyang malaman. And then, we should share
our wife, okay? Alam nyo, na-share ko na rin before sa women, minsan pag mainit yung ulo ng nanay sa anak, minsan hindi naman talaga doon mainit yung ulo niya eh. Kanino? O diba, alam nila, sa tatay. So, kailangan talaga, no, mga tatay, yan yung special partner na binigay sa inyo ng Diyos. Amen? Kailangan niyo talaga silang i-handle with care, alagaan, kasi walang ibang mag-aalaga sa kanila, okay? Hindi sila alagaan ng mga anak niyo. Yung mga tatay yung mag-aalaga. Even the women, respect, no? Kasi yun yung mas gusto ng lalaki, yung respect. Hindi natin dapat sila sinisigawan talaga. Okay? Nang basta-basta lang. We should love our husband. And one time nga po, actually palagi may nagtatanong sa akin kung nag-aaway kami ni Paz. 30 minutes na ako, una pa lang. Kaya kung nag-aaway kami ni Paz, sabi ko, oo naman, nag-aaway kami. Tapos sabi niya, kaibigan kayo ng tanong, sabi, ano pinag-aawayan yun? Tapos yung isip ko, ba't kailangan itong ikwento kung ano yung pinag-aawayan namin? Kasi actually, hindi ako nag-share ng negative about my husband to others. That's very important po ha. Kasi po, kahit po, kasi may mga arguments pa rin kami. May mga hindi pa rin kami napagkakasundoan. Pero never ever na nag-share ako ng negative about sa kanya. Actually, minsan sa bahay namin, inasal ko yung parents ko. At parang siya yung anak, parang hindi ako. Parang gano'n, no? So, minsan, okay lang na i-share natin yung mga struggles natin with our partner to others. Kapag kailangan natin ng payo, or kapag nasa group tayo ng sharing, okay lang yun. Pero but the other way, hindi kailangan malaman ng ibang tao yung mga weaknesses ng family natin, yung mga shortcomings. Kasi ano po bakit? Kasi lahat tayo may mga weaknesses at may mga shortcomings. Okay po? Kasi alam niyo po ba, tumatatak sa utak ng mga tao yung mga hindi magagandang bagay na binabanggit natin about sa asawa at anak natin. That's the reality po. Kasi yung sa work ko namin before, hindi ko po matapos. Sa work namin before, parang nagkaroon sila ng problema mag-asawa. Shinare niya yung buong kwento ng buhay niya. So kahit okay na sila, yung ibang tao, yung thinking, is yung hindi pa rin maganda about the husband. Okay? That's why very important po na kung paano natin binibigyan ng impression yung mga tao sa anak natin at sa asawa natin. Well, pag sa anak, sinabi natin, itong anak ko na to, ang tigas ng ulo nito eh. So, lahat ng kapitbahay natin nang alam, matigas yung ulo ng anak mo. Tama ba ako? Tama. So, kailangan i-build up naman natin yung family natin kasi lahat ng tao nagkakamali. Okay po. Nagkukulang. Pero wag nating hayaan na lumabas sa bibig natin na itong anak ko na to, pasaway ko. Okay? Kasi yun po yung magiging connotation ng mga tao. Pansinin niyo po yan. Kung paano po natin sinabi sa ibang tao, kung sino yung family natin, yun po yung nagiging paningin nila. Okay po. So, bibilisan ko na po. Sabi dito, children, obey your parents. Ephesians 6:1-3. For this is the right thing to do. Honor your father and mother. This is the first commandment with the promise. If you honor your father and mother, things will go well for you and you will have a long life. Amen. Yan, sa mga kabataan po, minsan, feeling natin, demanding yung magulang natin, tama ba? Or minsan minsan naisip natin they are unfair. Pero, you need to pray for your parents kapag medyo hindi maganda yung relationship. But, we need to build yung honor and respect inside the house. Okay po? Sa family namin, sa father ko po talaga, we know his authority. Even my mother, hindi po namin sila sinasagot. Kaya nagtataka po ako, pag may mga nakikita kong kabataan na sinusungitan yung nanay, anong nangyari? Talaga ba? Parang ganun. Actually po, we should honor our parents, okay? There's a promise that the Lord will bless you and will give you long life, okay? Kaya na minsan feeling mo unreasonable yung ginagawa ng parents nyo, respect them, still honor them. Amen? And then, yan, it's very important po, no? Yung relationship inside the house. Okay, mga anak, sobrang hirap po yung parenting. Hindi siya madali. Okay? Huwag niyong hayaang dumating pa sa point na magulang na kayo, tsaka nyo ma-realize, no? Kung paano mahirap maging magulang. So for now, hanggat nasa
honor tayo ng parents natin. We should appreciate them, okay? And love our parents, okay ba? Nasabihan niyo na ba na I love your parents, no? Hindi ko sinasabi. No? So, sobrang halaga po ng ano na to, ng ano sa mga kabataan. And we should build muna yung relationship natin sa Panginoon. We should build our relationship with our parents, okay? And we should build our character first. Okay, so alam ko kasi may kaibigan kami before. Namatay kasi ng maaga yung tatay niya. So siya, nakikipag-relasyon siya agad at the early age. Kaya masama na tingin nila sa akin. At the early age. Okay, so mga teen pa lang siya noon. And then, every time na may problema siya or may problem siya sa partner niya, maghahanap siya ng another partner. Okay? So she's longing for love na hindi niya makuha sa family niya. Okay? So, minsan, pinapagalitan siya ng nanay niya sa harapan namin. Di ba, yung mga kabataan ayaw na ng pinapagalitan sa harapan ng mga kaibigan nila. So, sobrang halaga ng relationship inside the family. Okay po. So, sa mga parents naman po, sabi dito sa 6:4 Ephesians, Father, do not provoke your children to anger. Amen. By the way you treat them, rather bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. Amen. Sa mga magulang din po sa ating lahat, no? Alam niyo po ba yung word na kalma? Kalma lang. Amen. Narinig niyo po ba yung gentle parenting ngayon na usong-uso? No? Gentle parenting. In a way, okay siya. Pero you should build the respect pa rin. Okay? Kasi po, yung mga bata, kung mapapansin niyo po, pag sinisigawan natin sila, tapos ang dami natin sinasabi, hindi sila nakikinig. Tama po ba? Parang yung sinabi mo, wala lang, hindi man na dumampi sa tenga, nag-bounce agad. Tama po, alam niyo po kung bakit? Yun po yung defense mechanism ng mga bata. Kasi mas naiintindihan po nila yung emotion na binibigay natin. Yung naririnig nila yung galit, yung inis. Hindi po nila naririnig yung sinasabi ninyo. Sa totoo lang, ay hindi kayo sinusunod. Tama po. Tapos, ang defense mechanism po ng mga bata, dahil maingay ka, ang dami mong sinasabi, iba-block mo yung sasabihin mo. Kasi ayoko nang maingay. Ayoko nang ginugulo yung utak ko. Amen? Kaya kung mapapansin natin, may mga magulang pa na nahihirapan na parang, ayaw makinig nito ang anak ko. Amen? So, kailangan po, minsan, kailangan natin kumalma. Amen? Kailangan po, nakalagay dito, bibilisan ko na po, yan. So, kailangan po, we need to make, connection po sa ating mga anak po talaga. No, katulad po nung pure love ng Panginoon sa bawat isa, no? Kapag nabasa niyo po yung book ng Hosea, down sa Amos, sa Jonah, yung pagmamahal po ng Panginoon sa mga Israelita, sobrang laki po, sobrang pure. Kahit po ulit-ulit sila nagkakasala po, at the end, pinapatawad pa rin sila ng Panginoon. And to us parents, ganun din po. Okay po, so mabilis na po ako. Number 1, we should build po yung Christian family culture sa bahay po. Okay po? Even the basic po, mag-create po tayo. Let's start po na pray together. Kahit sa pagkain na po, si Nathan po, tsaka si Kai, pinag-lead na namin sila ng prayer. So, kasi sabi ni Nathan, tawa po ako, sabi ni Nathan, Hallelujah, praise the Lord, Holy Spirit. Pero siyang gumasagot, saan galing? Amen. So, mahalaga po na na-start po siya sa bahay, yung Christian family culture po. And then, if kaya po natin mag-devotion together, mas maganda rin po. And then, yung application po ha, sobrang halaga po, lalo po sa mga magulang, kahit sa mga kabataan, yung mga pinag-aaralan natin sa church, tsaka yung mga binabasa natin, sobrang halaga ng application sa bahay. Sabi ni Pastor Peter, yung pagsunod daw ng mga anak sa Diyos ay nakadepende sa mga magulang. Naniniwala ba kayo doon? Yes. Nung narinig ko yan, sabi ko, ay oo. Kahit na alam ko na siya, bigla ko na-realize, oo nga. Amen? Kasi kung yung parents po ay nasa church po, they should know more a lot the Word of God, okay? And how to treat their children, okay po? And kung yung children naman yung nasa church, they should know also how to treat their parents, okay? It's always start in the house po talaga. And then,
2 po, intentional love in the family. Yan, malapit na po ako matapos. Yan. Ito po is yung building deeper relationship within the family. Kaya sabi ko po kanina, una sa lahat, mahalaga po na meron tayong deep relationship sa Panginoon. Okay po? Down to our family. Yan, hindi yung tipong, kunwari, gigising tayo, papasok yung lahat sa school, papasok lahat sa work, and then pagbalik, kakain, tutulog, wala na nangyari. Tama ba? Alam niyo po, ang strategy namin before sa family ko, si Papa po kasi, before, nag-work siya sa Laguna. So, umuwi po siya sa amin, every weekend lang. Minsan, after 3 weeks pa. Pero alam niyo po ba, he built intentional relationship within us. Okay po kami sa family. Bakit po? Kasi kahit na umuwi na siya every weekend, he spent time ng communication bawat isa sa amin. Napakahalaga po nun. Kaya lagi ko po natatandaan pag pinapangaralan niya ako yung pag-uupo ka sa gym, kailangan hindi ka ano-ano lang or naglalakad. Yung mga yon, simple lang po yun. Simple communication. Pero yung communication with our children one by one is very important po. Nabasa ko po sa isang libro, sabi doon, nanay siya, ang ginagawa niya, in a week, mag-spend siya at least kahit ilang oras lang sa isa niyang anak. Kunwari, sa panganay kong anak, this week siya yung sasamahan ko, magsi-7-Eleven lang kami. Mag-ice cream lang kami, kaming dalawa lang. Amen? It's intentional parenting po. Okay? Kasi, minsan yung mga parents po, masyado na tayong occupied na kailangang ma-provide natin yung needs nila physically, no, pagkain, bahay, and money. Pero yung pinaka most important po is yung connection, relationship within our children po. Kaya kailangan po yung intentional. And wag po nating hayaang may isang member ng family natin na left behind. Okay po, very important po yan. Napakalaking effect po nun sa mga bata. If, ito ko naiiyak. Kung naiyak kasi ako pag may mga kabataan na they secluded themselves to others. Why? Kasi, most importantly, inside the house, hindi sila nakikita. Kaya ang gusto nilang gawin, nandun na lang sila sa sulok, manonood, or magsa-cellphone. Kasi hindi sila nakikita sa family. Okay? Alam niyo po ba, very important yung relationship inside the family. Kasi if they are whole inside the family, they can go outside freely and purely. Alam nila yung masama, tsaka hindi. Okay po? So, wag po nating hayaan that there's one member of our family na hindi naririnig, hindi nakikita. Okay po? And then, connect, then correct. Amen? Hindi po natin sila makukorek, no? Kahit husband mo or wife mo. Hindi mo yan makukorek basta-basta kapag wala kayong connection. Tama ba? Lalo yung mga bata. Kapag kinokorek po natin sila nang hindi nila alam that they are safe with us as parents, hindi po yan makikinig. Kung meron po tayong anak na nahirapan tayong i-correct, ibig sabihin wala po kayong connection doon sa anak natin. Okay po? So, it's very important to have connection first. Amen? So, pag gusto nyo pong i-correct yung anak nyo, ang kailangan nyo daw pong gawin, nabasa ko po doon sa isang book na binili ni Paz last time, drop our shoulders, showing that we are not higher than them. Huwag natin ipakita lagi sa mga anak natin na, "Uy, I'm higher than you. Hindi mo ako pwedeng kausapin." Hindi daw po ganon. And then, sabi dito, lower your voice. Amen? Huwag puro sigaw talaga. May effect po yun sa mga bata. One time nakita ko si Nathan, 8 months pa lang siya. Napasigaw talaga ako. Tapos nakita ko yung mata niya. Sabi ko, bata pa to bakit may effect sa kanya? May effect po yun sa mga bata. And then, pause and breathe. Pag galit po tayo, pause muna. Tapos hinga. Bago magalit. Joke lang. Hindi, pause, hinga. Tama, mas alam natin yung sasabihin natin. And then, create an emotional safety for everyone. Amen? Kasi po, everyone needs connection, not control. Okay po? Actually, itong topic na to, medyo mahaba talaga siya. Kaya nahirapan akong pag-anuhin siya, paliitin. Okay, isang beses nga po, matatapos na ako, last na kwento. Isang beses po, uwi po kami ng bahay. Si Nathan po kasi, gusto niya ng tubig. Tapos may ginagawa ko, katabis ko si Kai. So hindi ko nabigay sa kanya agad yung tubig. Tapos sumigaw siya. Sinigawan niya ako. Sabi ko, ayaw kasi nung naniligaw ng magulang. Sinigawan niya ako. Tapos sabi ko, galit ka ba?
Bumulong ako sa kanya. Tapos, so nakainom na siya. So, sumali yung tatay. Nakainom na siya ng tubig. Medyo nakalma na siya. Sabi ni papa niya, galit ka ba kay mama mo? Ganyan. Dapat hindi mo sinisigawan yung mama mo. Tapos sabi ni Nathan, hindi ako galit. Talagang umiiyak siya. Hindi ako galit. Sabi, galit kay. Bakit ka sinisigaw? Di ba bawal sigawan sumagos? Hindi na ako galit. Tapos nakita ko yung mukha niya. Yung boses niya na gumagalagan. Sabi ko, ay hindi siya galit talaga. Okay? Frustrated siya. Tama ba? Kasi gusto niya makuha yung tubig, pero hindi ko siya pinapakinggan. Sabi, hindi siya galit. Kasi po, mga parents, yung mga anak natin, minsan hindi nila kayang i-express yung emotion nila. Tama ba? Hindi nila kayang i-express. Kaya parang feeling natin minsan, galit sila, pero huwag niyo sigawan yung magulang niyo, Talaga kuminak ito lang. Huwag niyo sigawan yung magulang niyo, okay? So, ibig sabihin po, we really need to connect sa ating mga anak po talaga. Even to our partner. Sabi po sa 1 Timothy na binasa natin kanina, but those who won't care for their relatives, especially those in their own households, have denied the true faith. Such people are worse than unbelievers. Amen? Ang sakit nun. Yung mga tao na hindi sinasamuhay inside the family, yung pinag-aaralan, is worse than unbelievers. Amen? Dahil hindi sila nakakarinig ng Word of God. Pero tayo, naririnig natin. Amen? Neglecting family love is a denial of faith. Amen? So, yan. Inside the family ba, we practice forgiveness. We practice. And sa mga bata ngayon, kasi ang sarap na ng turuan, say sorry, say excuse me, say thank you, parang andali, no? Pero sabi ng mga nanay na may anak ng high school, college, matuturuan ko pa ba yun? Oh my God. Kaya it's very important na habang bata sila, we train them habang bata. Sabi sa Proverbs, hanggang paglaki. But kung ngayon, medyo nahihirapan po tayo na malaki na sila, pray to God for the wisdom. Okay? And first, we have to connect first. Okay po ba? Amen? So, very important po sa family, no, that we should show our love today. Okay? Hindi bukas. Okay? Sa mag-partner, we should show our love today. Sa mga anak, even yung anak to the parents. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Lagi po natin tandaan, aside sa relationship po natin sa Panginoon, yung relationship natin inside the family, that's the most important relationship na meron tayo. It's your team, okay? It's your team na kailangan nating alagaan. Naniniwala po tayo? Even in the siblings po sa mga magkakapatid. Sa family po namin, sa family ko, we are very intact ng siblings po talaga. Ang galing po ng Lord kung paano po kumilos ng Diyos sa bagay na yan. Kasi kahit na matatanda na po kami, if we need yung advice ng each other, nag-uusap pa rin talaga kami. Ganun po yun. So, very important po yung relationship inside the family. And as we study po na Jesus is the author of love and family, kailangan isabuhay po natin siya inside our home. Amen po ba? Amen. And sa mga kabataan, if in the future you want to have a family, yung mga narinig natin, pray. Okay? Hindi basta-basta yung pag-aasawa. Intindihan niyo. Kaya kung kayo, pinayagan kayo ng magulang niyang magkaroon ng karelasyon sa mga panahon na to. Yan. Sabi niya, yan, wala yung anak mo po eh. Joke lang. Hindi. If you are, hinayaan kayo ng magulang niyo to be in a relationship now, be responsible enough sa trust na binigay sa inyo. Okay ba yun? Say amen nga. Amen. Okay po. So, yun lang po yung message natin for this morning po. Love your family today, okay? Never neglect your family. Hindi mas mahalaga yung kaibigan kaysa sa family. Mas mahalaga yung kaibigan. Maniwala kayo. Yan, sa mga kabataan, maniwala kayo. Yan, amen. So, tayo po yung manalangin sa ating Panginoong Jesus. O Diyos, salamat Panginoon sa iyong salita, Panginoon. You are the author of every family, O God. And Lord, we are praying, Father, na hayaan mo, Panginoon, ang bawat isa amin should experience, O God, a Christian family inside our home, O God. Hayaan mo, Panginoon, ang bawat isa amin, O God, ay maranasan, Panginoon,
yung pag-ibig, understanding, O God, inside our home, O God. Lord, help us, O Lord, that our lives, O God, will be a living testimony inside our home, Father. Lord, may you continually hold every heart, every mind, Panginoon, ng bawat magulang, bawat anak, O God. Lord, relational inside the family is very important, O God. And help us, O Father, to redeem, Panginoon, restore every relationship inside the family, O God. At hayaan mo, Panginoon, ng aming mga pamilya, O God, lahat kami, Panginoon, ay tutulog at maglilingkod sa inyong harapan, Panginoong Jesus. Muli, Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba, O God. Tinataas ko namin ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.